Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ang balita ngayon, trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Finance Secretary Benjamin Diokno may maanghang na salita kay ABS-CBN reporter Karen Davila. Dahil di umano sa kanyang controversial statement na tila bayaran ng President na si Bongbong Marcos ng kanyang gobyerno ang mahigit sa 11 trillion pesos na utang ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila ipinamukha ni Benjamin Diokno kay Miss Karen Davila na limitado ang kaalaman nito at huwag ipilit pa ang kanyang mga nalalaman. Sa loob nga raw ng mahigit na 30 taon, nakita mismo ni Benjamin Diokno ang kaibahan ng mga gobyerno at ang mga pangulong na mahalas sa Malacanang. Inihan tulad nito na mas mabuti si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos na siyang parehas nakipagtulungan para hindi lamang bigyang lunas at bigyang kasagutan ang utang ng bansa, kundi mas bigyan pa ng maraming pangkabuhayan at oportunidad ang mas marami pang Pilipino. Tila wag raw ipilit mismo ng dilawang reporter na ang isa sa mga administrasyon ng Aquino ang siyang pinakamagaling. Kanilang nilinaw na wala sa kalingkingan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang administrasyon ng Real talk yun mga kaibigan, yan ang katotohanan. Wala sa kalingkingan ni kahit sa 1/4, wala. Yun ay para sa akin lang mga kaibigan ha. Ang mga dilawan. Dahil ang kanilang ginawa ay mas lalo pang nagbaon ng utang sa ating bansa. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, kahit sinong maging Pangulo ng Pilipinas ay walang magagawa kundi mangutang. Kapag kasi walang loan ng gobyerno, mahihirapang tumakbo ang pamahalaan. Ang importante, pinapagulong yung perang inutang sa ikauunlad ng Pilipinas. Ang masama lang nito kung napupunta sa graft and corruption ng perang inutang o inuutang. Ayaw talagang makinig sa katotohanan ang mga napapahiya ng tumanggap ng pagbabago at pag-unlad. Nagbubulag-bulagan na lang sila mga kaibigan no? Ng ating bansa. Mas mahirap, mas masaya sila. Ewan ko kung bakit. Bakit nga ba? Akala ko ba, sabi niya, pag nanalo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas, she will migrate abroad. Wala palang palabra di honor. Ano Karen Davila, mula noon hanggang ngayon, puro ka kontra kay PBBM. Feeling mo mas magaling ka pa sa presidente. Kung ako sa'yo, magkikiisa ka sa layunin ng ating administrasyon ngayon para makamit natin ang tagumpay. Lalo na ngayon na sobrang hirap na nga ng buhay. Puro naman kayo batikos. End quote. We have several questions from the Malacanang Press Corps. First one, Melanie Reyes of Radyo Pilipinas. Good afternoon po. Ito pong inauguration ng Global Power Battery Energy Storage System, will this contribute to the overall target of the administration to achieve 35% of the renewable energy in the country by 2030? Well, it depends on where the source of energy comes from. The batteries do not produce energy. What it does, it stores energy.
And if that energy comes from renewables, then we count it, we include it into the mix, the ratio that we calculate. So, but it is most suited for use by renewables simply because renewables are cyclical. And the demand, the load of for electricity does not follow the same cycle. So, kuminsan, yung pinakamataas ang demand, yun ang pinakamahina ang production. Halimbawa, pag solar, gabi na. Ang pinakamalakas natin, alas 6 ng gabi. So, wala ng araw. So, wala tayong makuhang energy. Ngayon, etong ganitong klaseng sistema, yung sobra, doon sa mga oras sa araw na hindi masyadong malaki ang demand, imbis na tinatapon na lang, ay lalagay natin sa baterya. And then we will then apply that to the time of day where it's the most economical, where it is the load is we are able to satisfy the load requirement for electrical power. Thank you, sir. Ms. Harley Valbuena of DZME. Hello, good afternoon, Mr. President. Sir, bukod po dun sa mga naipamamahagi nating assistance ngayong araw dun po sa event kanina sa Limay Bataan, ano pa po yung karagdagang programa, ang plano ng administrasyon para po sa maliliit na negosyante at startups? Yes, sir. Support for startups, sir. Yung small businesses and yung startups po, yung mga gusto po magnegosyo, sir. Well, we've always wanted, lagi naman natin talaga sinusubukan gumawa ng tinatawag na a healthy startup environment. Dahil kailangan tayo, we have to encourage innovation. But the whole system of startups, kailangan tulungan yan. Dahil malaki ang porsyento na hindi natutuloy. Kasi bagong teknolohiya, bagong sistema. So, kuminsan, after mag-long-term pilot or whatever, lumalabas, hindi pala practical. So, kailangan mag-startup ulit. Kaya kailangan lagi ang gobyerno. So, yun ang aming ginagawa. That is what we are trying to do. Beginning with the Kadiwa, where the small, they can be considered startups because these are the businesses that closed during the lockdown. So, yun ang aming tinutulungan. They are like startups. But now, we will move beyond just the MSMEs to especially the technology startups because that is the direction that our economy has to go if we are to be able to compete. Thank you. Mr. Mark Fetalco, PTV4. Good afternoon, sir. Gaano po ka-significant ang Bataan-Cavite Interlink Bridge Project para sa ekonomiya ng Pilipinas at nasa ilang trabaho po yung kaya nitong ilikha? Napakalaking proyekto ito. It is a very exciting project. Matagal nang pinag-uusapan ito. I was talking to the former Secretary Mark Villar, who was there at the beginning, 2018 pa. Na-aprubahan. So, i-minus na lang natin yung 2 years ng lockdown. At so, ngayon, nandun na tayo at ang inon natin kanina, nag-drill na sila. So, patuloy na siguro ito. 32-kilometer bridge. Parang hindi ako makapaniwala, magkakaroon tayo ng tulay dito sa Pilipinas na 32 kilometers. Pero ang lalaking bagay, kasi bubuksan niya talaga ang rota mula sa Southern Luzon hanggang Central Luzon na hindi dumadaan sa NCR. Para yun. Tapos it is also will help decongestion doon sa NCR. Pati yung mga port facilities. Kasi nababara na yung Manila Port, masyado ng masyado ng maliit o masyado ng maraming traffic, di pwedeng ililipat dito. So these are the many opportunities as I was asking, there are actually 7 contracts that are going to be implemented. Sabay-sabay yan. So ang estimate natin ni Secmani is 23,000 jobs during construction. And this is a construction that will go on for 5 years. And then in terms of the economic benefit, well, maliwanag yan. Pag binuksan mo yung isang lugar, naging madali ang pagpunta. Isipin natin, mababawasan yung biyahe mula sa 4 na oras ay magiging 45 minutes na lang. Malaking bagay yun.
At may magandang daan na can take, hindi lamang mabilis, kung hindi mas madaming nakakayanan na traffic. Kaya ito yung mga problema natin, supply chain problems. This is the solution. The solution to the supply chain problems that we're facing now is connectivity. And when you talk about connectivity ngayon, hindi mo iniisip digital connectivity lang. Iniisip talaga natin yung kalsada, yung sea lanes, lahat ng paraan upang magbiyahe. And that is precisely what this very major infrastructure development is going to, that's the effect that it is going to have. That is what it is addressing. So we are looking forward to its completion as soon as possible. Thank you, Mr. President. Last question, Ms. Joyce Balancio, ABS-CBN. Hi, sir. What are your Holy Week plans? And dagdag ko na rin, do you have specific directives to government agencies as they prepare for the Holy Week? Yes, we have been preparing already for a while. But nadagdagan lang yung ating preparasyon dahil biglang bigla yung init na dumating. At siguro hindi ko naman alam ba't natin nakalimutan na pag Holy Week talagang mainit. But that's another, we have to make sure that everybody is comfortable, that they can get to where they want as quickly as possible. Sa palagay ko naman nakahanda naman kami. Ako simple lang, I'll do what I do every year. I go into retreat for a few days and then I'll spend Easter with my family. Thank you, Mr. President. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.